Sabi ni Doc, kailangan na siyang i-open heart surgery. Hindi nakakayanin ng angioplasty. Yun ang estimate nila, parang 6 months. Parang milagro yung nangyari. Kasi anytime, parang siyang taking time bomb nga. Marami pa ako iiyak, alam ko. This is my family. Hello guys! Good morning! Yes, maaga pa. Wala pang alas 8. Kaya ganito ang aking mata, ang aking itsura. Today ay angiogram ni Daddy. So, samahan natin sila. Kasama ko si Mommy din. Papuntang Cardinal. Puntahan muna natin sila sa bahay, okay? Alam niyo na, pagka umaga. Wala talaga ako sa wish. Hopefully, maging okay naman yung resulta. Sana okay naman. Thank you for everyone praying with us. So, mamaya natin malalaman. Sa mga magtatanong, ano yung angiogram, yun yung i-test, diagnostic test siya to check kung saan part ng puso ni Daddy yung may bara. So, depende, yung intervention na gagawin ng doktor, depende dun sa magiging resulta later kung saan part yung, sana gamot lang. Yun lang, yung wini-wish ko, sana medication. Sana gamot lang yung intervention. Hopefully, hindi naman surgery ulit, diba? Kasi last year, kaka-surgery lang ni Dad. Pero hindi naman siya related. Ano yun? Dahil meron siyang mga polyps sa ilong. Antok pa ako. Galaw-galaw. Ako ayos lang ako saglit. Ang bagong sunscreen na try natin ngayon, yung Isn't She. Tama ba yung basa ko, guys? Isn't Tree ba to? Kasi I-S-N-T-R-E-E. Ayan. Korean sunscreen din to. Oh my God. Akala ko ba watery? Watery ba? Bakit ganito? Oh my goodness. Oh my God. This is tacky. Parang ako nag-a-apply ng glue. Lagkit ah. Ito ba talaga to? Okay. Ngayon gets ko na. Pagka naman na siya, binlend mo na sa skin. Ngayon parang ang lambot ng skin ko. Biglang lumambot yung skin ko ah. Ginudge ko siya kagad kanina. Sabi ko parang lagkit naman ito. Pero ang soft nga. Softness sa skin ah. Siguro hindi pa ubos yung epekto ng ng beauty bubble. Guys, sabi ko sa inyo, pag uminom kayo nito, solve ang tulog. Promise. Baka kaya siguro ako antok na antok pa ngayon. Baka hindi pa tapos yung epekto. Kasi diba, sa totoo lang kahapon, kasi nag-film ako ng video tungkol dyan. Pang TikTok. Uminom kaya ako. Actually, nakalimutan ko. Dapat, kunwari lang. Parang gumawa lang ako ng eksena for the video, for the content, you know. Tapos, uminom ako bago kami umalis. Kaya, nung sa biyahe, papuntang condo, antok na antok ako noon. Pero, carry naman. Nawala din naman yung, yung sleepy na feeling. Pero, feeling ko dahil doon. So, parang naging dalawang gummy yung kinain ko kagabi. Pero, it's okay. Sana maya-maya magising na ako, no? Kasi parang feeling ko, sumasarado pa yung, yung mata ko. Ang ginamit ko ngayon, guys, is yung NARS. Ayan. Wala akong ibang hinalo sa kanya, siya lang. Para manipis lang. Ayoko rin masyadong mag-makeup. Talaga ba? Ayan, nakapantalon lang tayo ngayon. Si Jiro, kagabi dumating kami, tulog na. Ngayon, tulog pa rin. Aalis na ako. Tulog pa, mga boys. Ka na, Mami. Ang tagal ng biyahe ko. Parang isang kalahating oras. Nakakaloka. Ay, hindi naman. Mga isang oras lang. Pero dapat yun kung walang traffic. 15 minutes lang andito na. On traffic. Diyan lang. Sa inyo. Grabe. Ganap ako ng makakain. Walang kanin. Ano kayo pagkain nila? Naamoy ko. May tuyo. Ano kinain niyo? Andito pa lang yung meron doon. Kasaan ba ito? Yan. Kalaman, dito mo. Okay na po to. Hindi ako May liver spread. Ayaw mo? Ayan, kain muna kami. Andito na kami sa, ayan, kasama sila mother. Kumakain na sila. Kain muna bago ang sarap ng dulong nila, guys. Friday special, sabi ni Mama. Oo nga, Friday special ngayon, munggo. Kain tayo. Oh, para akong may studio. O, diba? Ang puti ko. May ko sa liwanag. Gutom na ako, nangihilig na ako. Hindi ka ba nag-verify? Yung pandesal lang sa inyo. Yun lang yun? Opo. Ano sabi ilang mo? Hindi ko makapagsalita.
Huwag mo akong cook. O, mag-cook muna tayo. So, nandito lang kami, dalawa. Tatlo. Hi! No! No car. Cook tayo. Come on. Come on. Ba't nakabang kayo sa bintana? Ha? Hi! Hi! Hi daw. Hi! Hi! Nahanap si mama yata. Wala si mama eh, nasa ospital. Sinamahan sila mami and daddy. Oh, so magluluto-luto muna ako kasi si Jay pa uwi. Ayan, hulaan nyo. Gusto ng banana. Say banana. Banana. Say banana. 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 Oh, sapag pa. Ads na. Banana. Kika, kika. Oh, dyan. Cook tayo. Wow! Ito na nga, nagluluto na. Hungry. Hungry ka? Hungry. What? Sandali. Ayan, patapos na to. Ano bang gusto mo? Gusto mo kita? Ito. Tayo. Ayan, gusto mo dyan. Okay? Ayan na? Bye na. Jiro, cook na. Jiro, you want? Ha? Ayan, dumating na yung in-order ni Mama. Ay, ni Jaya yata ito. Ayan, leche flan. Sa klase ito ni Jaya. Sila din nagatid kanina, hindi ko lang na-vlog. Sorry po. Wow, parang sarap po. Ayan, thank you po. Ayan. Dami. Ayoko maniwala, eh, na magkamabaliwala. Oh no, mga matay na mumusa, di ko kaya magpanggap. Yung kamay na talaga na isang bilantik pa. Umibilantik ang kamay, oh. Hindi ko sure kung kaya kong mag-explain ngayon. Sabi ko nga, pagpapabukas ko na lang. Kaso, ngayon puntaan kaming birthday bukas. And, kailangan kahit pa paano, you know, kailangan, life goes on eh. Diba? Anyway, hindi pa ako nakapag-update mula nung galing kami sa ospital kanina. Kasi, malamang alam nyo na, tinry kong magkwento kahit pa paano kanina nung wala masyadong tao sa CR. Mag-update na sana ako nun kaso kasi yun lang yung area na hindi ako nakikita at saka at least kahit pa paano makakapagsalita ako. Kaso, hindi ko kaya kanina, guys. Takas ako ng takas. Actually, hindi ko mabilang kung ilang beses ako nagpunta ng CR para umiyak. Kasi, kanina, ayokong makita ako ng nanay ko. Kasi umiiyak na siya. Tapos pag nakikita ko siya, alam mo yung gusto mong umiyak din? Yung parang pigil-pigil ka. Sakit sa lalamunan. Pero, ayun, kakatulog lang ni Jiro. Dito na ako mag-update. Para kahit pa paano, nandito ako kay Jiro. Hindi pa ako kasi gabi na akong umuwi. Pero naabutan ko naman siyang gising. Mabuti na nga lang, andyan si Jiro. Talagang nakalimot ako sa mga iniisip ko eh. Nakita niyo yung sayaw niya? Grabe, diba? Ang cute-cute. Turo ni Ate Regina yun. Tsaka ni Ate Kim. Buti na lang kahit papano, diba? Yung mga bata. Lalo na si Ju. Si Ju. Iyak na ako kagad. Ano ba yan? Si Ju yung iniisip ko eh. Alam niyo naman kung gaano ka-attach si Ju kay Daddy, diba? Teka lang. Mag-explain. Mag-ano muna ako. Mag-update muna ako. Mamaya na ako iyak. Ito. Kasi, ayan, nagpa-angiogram si Daddy kanina. Buti nga, pero kagad na-schedule. Mabilis naman magpa-schedule. Yun lang, medyo pricey. Pero okay lang. Pag mga ganyang usapan, no? Okay lang yan. Ang importante is maagapan. So, kanina, nung in-angiogram si Daddy, parang pinasok siya dun sa cath lab around mga 12:15, I think. Mga ganon, 12:15. Tapos, ako, lumabas muna ako kasi si Mama lang yung nasa loob para if ever may kailangan si Daddy or something, nandun na si Mommy kagad.
Tapos ako, nandun lang ako sa labas, waiting room sa labas. Tapos maya-maya lang, magkakabit pa nga lang ako ng AirPods eh. Kasi sabi ko, manonood na lang muna ako habang hinihintay ko sila. Habang kinakabit ko yung AirPods, aba si mama, lapit kagad sa akin. Sabi ko parang, kakapasok lang ni daddy ah. Sabi niya, i-explain na daw ni Doc kung ano yung nakita nila. Tapos si mama, parang nakikita ko na sa mukha niya na parang may something wrong. Kasi sabi niya, napapansin niya na daw na pabalik-balik daw yung isang doktor. Tapos parang, yung parang may nag-uusap na ano, na basta parang iba na yung ihip ng hangin. Tapos, edi pumasok na ako. Maya-maya tinawag na kami. Tapos pinaupo kami doon kasi may area doon na parang may harap ng monitor. Kasi doon nila ipapakita yung video. Nagpakita muna sila ng normal, yung normal na heart. Doon pa lang sabi ko, oh my God. Doon pa lang, alam ko na. Kasi kung pinakita yung normal, syempre i-explain yung abnormal, kung ano yung nakita nilang findings. So, ayun, nung pinakita na yung kay daddy, umpisa pa lang daw, nung pagkapasok daw nung dye, dun sa, syempre yung heart yung check, kita nila kagad na parang, imbes na may isang malaking artery, ano kagad yun, block. Tapos parang nakita ko doon may mga bukol-bukol. Tapos may mga maliliit na ugat na hindi mo rin alam kung saan nanggaling. Of course, nakakonect siya dun sa main. Pero parang hindi yun yung normal. Kasi sabi niya, dapat yan isang mahaba. Pero nag-branch out siya. So, ang galing ni daddy kasi maliban dun sa first na heart attack niya na hindi namin alam. Late na nung nalaman namin. Pero parang siyang nag-self-heal, diba, nung una. Parang okay naman siya bigla. Parang ganun. Tapos nung sumunod, eto naman, na pwede pala yun, ano, pwede mag-compensate yung mga ugat mo sa puso. Sabi ko nga, ang galing naman ni daddy. Na supposedly, pagka ganung case, na parang magugulat ka na yung puso niya na mismo yung nag-adjust dun sa pagkukulang. Kasi kailangan, doon mangyayari yung heart attack kapag may isang part na hindi nadadaluyan ng dugo. Syempre, mamamatay muscle yung heart, diba? So, parang siya na yung nag-adjust para kahit papano. Sa totoo lang, mataas yung expectation namin kasi nga, sabi ni Doc, yung mga ibang pasyente niya, 20%, 30% na lang, si daddy 50%. So, ibig sabihin, maagapan pa, nasa early stages pa. Kaso, iba na yung usapan nung tinignan na yung angiogram. Inisip ko, sabi ko, sana konti lang yung bara, isa, dalawa. Kaso nung in-explain na sa amin, pinakita na sa amin, parang, nung nakita ko, parang, alam mo talaga na there's something wrong. Kasi, basta makikita mo yung mga bukol-bukol dun sa ugat niya, na alam mong yun yung bara. Though, hindi naman ako totally talaga nag-aral na nag-focus dyan sa ganyan. Pero alam mo, obvious na yun. Habang ine-explain na ng doktor yun, si mommy, non-stop na siya. Ganun na siya. Nandito ko siya sa kaliwa ko. Ganun na siya. Tapos tinitingnan ko. Iniiwas as much as possible. Iniiwas ko yung tingin ko kay mommy kasi alam kong may iyak ako pag nakita ko siyang umiiyak. Tapos ang ginagawa ko na lang, ang hirap magpigil ng luha. Guys, ang hirap magpigil ng luha. Alam mo yung sakit na nalalamunan mo. Kakapigil. Alam mo yung nandito parang may nakabara. Tapos pilit. Ayoko kasing umiyak. Kasi nga umiiyak na si mama. And nag-explain si Doc. Syempre gusto ko yung maalala ko lahat ng ina-explain niya. Kasi para ma-explain ko rin kay mama. Sabi ni Doc, kailangan na siyang i-open heart surgery. Yun ang first option na marerecommend talaga niya. Kasi hindi na siya kaya ng angioplasty. So, hindi nga niya sinabi kung ilan yung bara eh. Feeling ko marami na kailangan na talagang open heart surgery. Hindi nakakayanin ng angioplasty. Sabi nga niya, unang nakita niya talaga merong isang, yung calcified na daw talaga. Ang description niya is kasing tigas ng ngipin, yung blockage na nakita. So, ina-estimate nila nasa 6 months na yun. So, ganyan talaga yung mga tatay. Feeling ko, kahit nanay, feeling ko ganyan sila no? Na pag may nararamdaman, di na lang din sinasabi. Yung kasi parang 6 months, yun ang estimate nila, parang 6 months na yung bara na yun. Pero ang galing ng puso ni daddy. Talagang lalaban talaga yung puso niya eh.
talagang gumawa na lang ng paraan para makompensate yung kulang. So yun, nung in-explain na sa amin yun, na ganun ang kailangan na treatment, tinanong ko yung risk. Siyempre, matanda na yung tatay ko. Sabi na, siyempre, major surgery yan. Of course, may risk. Pero, based naman sa nakikita na kay daddy, mukhang kaya naman ni daddy. Pero syempre, may risk pa rin. Alam mo yung parang mapapaisip ko, teka. Syempre kami, go kung saan mapapatagal. Syempre, parang extension na ng buhay ng daddy yun eh. Kasi anytime, parang siyang taking time bomb nga. Na maswerte nga siya. Maswerte si daddy. Sobrang swerte ni daddy. At saka, words ni Doc, ang lakas mo kay Lord. Sabi niya kay daddy, malakas siya kay Lord. Kasi, parang milagro yung nangyari na nag-compensate yung puso niya na hindi siya nag-heart attack ng malala. Yun ang pinaka-recommendation nila is open heart surgery. Yung pangalawa naman is pwede pa rin i-angioplasty. Kaso, ganun pa rin, parang mas marirecommend nila yung open heart surgery para makita nila yung, kumbaga kung ano yung makita nila doon, i-repair. Unlike pag sa angioplasty, baka may maiwan, or basta mas magandang option daw yung open heart surgery. At saka ito pa, pareho, almost the same yung presyo na magagastos mo. Kasi pinresyohan na kami sa open heart surgery, nasa 1.2 million. Pwede naman daw sa heart center. Sa heart center, around 500,000 lang. So, mas mababa. Yun nga lang kasi sa case ni daddy, anytime, para siyang taking time bomb. So, parang hindi pwedeng patagalin pa. Kasi anytime na, sorry, sinisikmura ako, ganito ako, pag nasa-stress, digay ako ng digay. Siyempre, 2 beses na siyang sinuwerte. Baka mamaya, diba? Eh, kung kaya naman na agarin na. Pero sabi niya, siyempre ako, doktor, yun ang bibigay ko sa inyong option. Pero, kayo, magde-decide kayo. Pero ang final na decision is nasa pasyente. So, tinanong si daddy. Okay naman si daddy. Go daw, laban. Fight daw. Ang problema, pag sa heart center kami, matagal yung pag-schedule. So, maghihintay talaga kami. Unlike sa, kung dun daw sa Cardinal, mabilis lang. As early as next week, pwede na daw i-admit si daddy. Pero hindi pa yata yun agad-agad na isa-surgery. Aalagaan mo na siya kasi kailangan maging stable. Kasi isa ring problema ni daddy is irregular yung kanyang heartbeat, tapos tachycardic. Mabilis yung tibok ng puso. Sorry, nahihirapan ako. Parang first time ko, nahirap akong mag-explain. And pilit kong inaalala ko ano yung mga sinabi ng doktor. Kaso, alam niyo, parang lumilipad din yung isip mo. Ang dami mong worries, ang dami mong iniisip. Pero I'll try my best na makwento lahat. Grabe talaga. Alam niyo, tumatakbo talaga ako sa CR in between. Habang nandun ako kay daddy, kasama ko si daddy. Wala pa si mama. Si mama kasi nag-CR din before siya pumunta kay daddy. Before pumunta sa recovery room. Habang kinakausap kami ng doktor, nasa recovery room si daddy that time. Nung pumasok na ako doon, tapos yun, kinausap ko siya. Sabi ko, dad? Ikaw, anong laban tayo, ha? Actually, hindi ko siya tinanong eh. Talagang sinabi ko kagad, laban tayo, ha? Kasi alam niyo, tumatakbo sa isip ko yung mga Siyempre, kung kayang i-extend pa ang buhay niya ng safely, diba? Go. Pero wala yun sa pera eh. Lagi kong sinasabi sa kanya, dad, huwag mo nang isipin yun. Kami nang bahala. Kasi alam ko ganyan yung mga ganyan sila, ganyan ang mga parents kapag kami nararamdaman, lalo na ngayon na, syempre, sa atin na lang sila umaasa, diba? Lalo na kung mga retired na, diba? Alam mo yung nahihiya na silang magsabi nang may nararamdaman sila. Siguro inisip nila ayaw nila maging pabigat, ganyan. Pero look after your parents. Minsan kasi kailangan tanungin din natin sila eh. Hindi lang tanungin, obserbahan kung may nararamdaman kasi talagang hindi sila magsasabi.
Minsan may magugulat na lang tayo na ganito, ganyan. Feeling ko bilang magulang, ako din pagdating ng panahon, parang ayoko maging pabigat sa mga anak ko. Feeling ko ganun din. Pero bigyan nyo ng time yung mga parents nyo, bisitahin nyo, kasi hindi naman talaga yun magsasabi unless yung talagang yung ma-observe mo na may something wrong. Sabi nga ni mama, ngayon nare-realize na, oo nga no, napapansin ko na yung daddy mo last year. Last year pa yan, yung ganun ng ganun. Yung parang lagi siya nagsa-stretching. Kasi isa na sa mga sign yun, yung pagsakit ng balikat, braso, sign na yun ng problema sa puso. Ay, so yun, after nun, di ako na yung nag-asikaso nung papers, nung forms. Mabilis lang, nakauwi rin kami agad. Siguro after mga alas 3 yata, yun, biyahe na kami pa uwi. Tapos yun, sumunod na rin sila Jeo, sila Sarina dun ka na kasi sabi ko, punta kayo, kasi kailangan na natin pag-usapan, natin, paano ang game plan natin, basta yun. And syempre, kinuwento ko rin, yung mga nakita, yung mga findings. Wait lang guys. Sorry, nagising si Jero. So, ayun. Ayun, napag-desisyon na namin na, syempre, i-go na namin yun. Okay na rin kay daddy, go na rin. Yun, i-admit na siya next week kasi thank you guys ha, yung mga comment nyo and yung messages nyo. May nagsabi rin kasi sa akin na at least nagkakaroon ako ng idea, kaya thank you so much. Ang sabi niya, ganun din yung case nung sa tatay niya. Tapos, ilang days pa yun, parang babantayan muna si daddy. Siguro imo-monitor mo na siya. Kailangan talagang physically okay siya before siya isalang sa open heart surgery. So, siguro, hindi ako sure ha. Siguro ilang araw din yun. Or weeks. Depende siguro. Yun nga ang kasi si daddy, mabilis yung tibok ng puso. Kailangan yata mag-stable muna yun. Kailangan maging okay muna yun bago siya isalang. And mabibigyan naman kami ng enough time para makalikom ng pera. Syempre, isa rin sa iisipin mo yun, 'di ba? Hindi biro-biro yung gagastusin, 'di ba? Kaya nagpapasalamat talaga ako na yung pala yung reason mo bakit sunod-sunod yung trabaho ko din nitong mga nakaraan. Maraming salamat. At least kahit pa paano, 'di ba, meron naman nakalaan. At hindi tayo papabayaan ni Lord. Alam ko lagi namang kapit lang tayo sa Kanya. Okay. So, yun. Yun yung update. Sana na-update ko ng maayos. Sana nasabi ko ng maayos, ha. Pero, ngayon, ang inaalala ko na lang is, nakakatakot. Diba? Open heart surgery yun eh. Akala ko nga, sasabihin lang sa akin, angioplasty lang. Hindi ko alam na isa rin palang option yung open heart surgery. Nung sinabi niya talaga yung open heart surgery, alam mo yung parang iba, parang kung gusto kong bumagsak. Kaso nung nakita ko si mama na gumaganon-ganon na, humihik-bihik na hindi na matigil yung luha. Inukurot ko yung sarili ko eh. Effective yun. Kurutin niyo yung sarili niyo. Natitigil talaga yung luha. Sa akin, nadidistract ako sa pag-iyak nung kinukurot ko yung sarili ko kanina habang nag-explain si Doc. Ilalaban ko talaga to. Ilalaban namin talaga. Sinabi ko kay Dad, laban tayo ah. Paglulutuan mo ba si June ng bopis na paborito niya? Hindi pa niya nalulutuan. Marami pa ako iiyak. Alam ko, sa mismong araw ng surgery, alam ko mas malala pa tong iyak na to, tsaka yung kaba. Alam niyo yun, kasi yung risk eh, hindi mawawala yung risk na paano kung hindi niya makaya, tapos mamaya, alam mo yun, isisihin namin yung sarili namin na dapat di na lang namin pinush, or ano ba, ba't ko na nung isip ka? Ba't advance ka mag-isip? Ano ba? Have faith. Kaya yan. Kaya yan. Talagang di pa naubos yung luha na to. Dami ko na iniyak kanina. Siguro yan na lang yung guys. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan kasi mula nung kinuwento ko to nung last,
Ang daming nag-offer ng prayer, nagdasal with us. Kaya sobrang salamat. Hindi ko alam kung paano ko yung pasasalamatan. Pero thank you. Sobra thank you. Sana ipagdasal niyo pa rin kami. Lalong-lalong si Daddy, pagdasal niyo pa rin siya. Na maging okay yung kanyang surgery, na maging successful, na bigyan pa ng chance na hindi ko masabi, one more chance na mapahaba yung buhay niya. Yun lang muna siguro sa masasabi ko, guys. Tomorrow pupunta kami ng Tagaytay kasi birthday ng tita ko. Sobrang chill lang naman doon. So, alam ko na may miss din ng daddy yung mga apo niya. Kaya, yun. Pero syempre, ingat-ingat. Syempre, mahina na yung puso niya. Kaya kailangan talagang doble, triple. Ingat talaga. Mas lalong dapat na mag-spend time together, 'di ba? Happy memories, 'di ba? Kasi hindi mo rin masasabi kung anong mangyayari. Pero Lord naman. Okay, yun lang. Sorry guys sa ayokong ipasa sa inyo yung nararamdaman ko, pero that's life. Ganito talaga yung buhay. May mga araw na masayang masaya, may mga araw na pwedeng fast forward na lang. Pwede ba i-fast forward to? Pero kaya yan. Okay. So, yun lang guys. I'm sorry again. Iniyakan ko na naman kayo. Pero I felt better kahit papano. At saka, yung messages nyo at saka yung comment nyo, malaking bagay. Nakaka-iba kapag kami kausap ka about this. Alam mo yung parang kahit papano, nababawasan yung bigat. Kaya, thank you for being there. Salamat sa pagsama sa amin sa lungkot, saya, ligaya, iba-ibang emotions ang nafe-feel natin dito. Kasi ito yung totoong buhay, hindi naman pwedeng laging masaya. May mga ganito talagang pagkakataon. Please pray for us and thank you in advance sa mga magdadasal for us. Okay, good night. Maraming salamat sa panonood and we'll see you again tomorrow. Sama namin kayo sa Tagaytay para, diba, para happy yung let's make more happy memories kasi hindi natin alam hanggang kailan yung ayoko na, tama na. Okay, good night guys. Bye. Ano, no joke. Ganda pala ng view dito. Malawak yung space mo. Happy birthday! Happy birthday!